God. Okay, sa umaga pong ito ay tayo po ay magsimula na po sa salita ng Panginoon, sa message ng Lord. At pakisabi nyo nga po sa inyong katabi, kalabitin nyo po, kapatid, tayo ay seryosong makikinig ng salita ng Diyos. Okay? Handa na po ba tayo makinig, mga kapatid? Tayo po ay patuloy na i-concentrate po natin yung ating mga puso at isip para po sa salita ng Diyos. At yung pong message na isi-share ko po ngayon sa inyo ay is about dead in sin but with new life because of Christ. We need to understand the moment you receive and believe our Lord Jesus Christ, we need to die ourselves. And we need to new life for our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ito po yung dapat na ma-experience po ng bawat isang nakakilala sa Panginoon, isang tumanggap sa Panginoon, na kailangan po talaga ang bawat isa po sa atin, we need to die. Kailangan po nating mamatay sa ating mga sarili kasi po habang buhay, habang nananatili yung dati nating sarili, hadlang po yan para hindi natin maranasan ang isang bagong experience, ang isang bagong buhay na sumusunod sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, na mamatay muna tayo sa ating dating sarili. Habang hindi tayo namamatay sa ating sariling dating tayo, hindi po natin mararanasan ang isang bagong buhay sa piling ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, puntahan po natin yung Book of Rome, chapter 6, verse 1 to 4. Sabi po ng Bible, sa aklat po ng Roma chapter 6, verse 1 to 4, patay sa kasalanan, ngunit buhay dahil kay Kristo. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Minsan po kasi masyado pong naaabuso yung grace ng Lord. Masyado pong naaabuso yung kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga po meron po mga nangangaral na mga mangangaral na dahil nasa ilalim daw po tayo ng kagandahang loob ng Diyos, in our generation, nasa ilalim tayo ng grace ng Diyos, kahit ano pa yung gawin mo at ano pa yung ikukumit mong kasalanan, fully paid na yon, bayad na yon. Ligtas na daw tayo dahil yun ang isang manifestation ng biyaya at kagandahang loob ng Diyos. Marami pong ganyan teaching. Kaya nakatatakot po talaga na tayo po ay makapakinig ng ganyang mga teaching sa YouTube kasi po baka po mamali po yung ating pong thinking. Kasi po matotolerate ang isang Kristiyano, ganun pala yung grace. Kahit ano pa yung ginagawa ko, ano pa yung kinukumit kong kasalanan, bayad na palang lahat yon. At yung gagawin ko pa bukas, yung gagawin ko sa isang linggong kasalanan, bayad na pala lahat yon. Yung pala ay fully paid na. Kaya wala na. Dahil nasa ilalim ako ng biyaya at kagandahang loob ng Diyos. Kapatid, hindi po ganun yun. Tingnan niyo po, balikan ko po yung sinasabi ng Roma 6, verse 1 to 4 na sinasabi po ng isang lingkod ng Diyos si Apostol Pablo. Ano po yung binibigyan diin niya po dito ng sulatan po niya ang mga mananampalataya sa lungsod ng Roma? Sabi po ni Apostol Pablo,
patay sa kasalanan, ngunit buhay dahil kay Kristo. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi, sabi ni Pablo. Tayo'y patay na sa kasalanan, kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Sabi po sa verse 2. Kaya hindi po tinotolerate ni Pablo na ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya na nakakilala, tumanggap sa Panginoon ay magpapatuloy pa rin sa kasalanan. Taliwas po ito sa mga nagtuturo by under grace. Na kahit ano daw pa ang gawin mo, kahit ano pa ang ikumit mong kasalanan, bayad na daw lahat yon sa tugon na natigi sa bundok ng Kalbaryo. Pero taliwas po sa tinuturo ng ating pong Apostol Pablo. Sabi sa verse 3, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa Kanyang kamatayan? Verse 4, sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na nakasama niya sa pamamagitan ng bautismong upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Kaya nga po yung topic natin is about dead in sin but with new life because of Christ. Ito po yung sinasabi ni Pablo sa Roma chapter 6, beginning verse 1 up to verse 4. We need to die ourselves in sin. Kailangan nating mamatay sa kasalanan at magkaroon ng bagong buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, I hope ng bawat isa po sa atin, ito na po yung ma-experience po natin. At tayo po, yung dating tayo, yung dating ako, yung dating ikaw, dapat po yun mamatay na. At sa kanyang kamatayan, sa ating kamatayan, magkaroon ngayon tayo ng isang bagong buhay kasama ng ating Panginoon at nagpapatuloy sa pagsunod sa kanyang kalooban. First point, our old self was nailed by the companion of our Lord Jesus Christ. Ang dati nating pagkatao ay kasama ng napako. Kasama na pong napako ng ating Panginoong Hesukristo. Nung mapako ang ating Panginoong Hesukristo doon sa cross of Calvary, dapat tayo po'y kasabay ng napako yung ating lumang pagkatao. Dapat kasabay na po yun. Mula po nang napako ang ating Panginoon, kasabay na rin pong napako yung luma po nating pagkatao. Hindi po pwede na nakilala po natin ang ating Panginoon, naunawaan po natin ang kamatayan ng ating Panginoon na ipinako sa krus, namatay doon sa Mount of Calvary, pero patuloy pa rin po tayong namumuhay sa ating lumang buhay, lumang sarili. Patuloy pa rin po nating ginagawa yung mga bagay na gusto natin na hindi po kalooban ng Panginoon. In the book of Romans chapter 6, verse 6 to 7, alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako ng kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Listen carefully. Tingnan niyo po yung sinasabi at itinuturo ni Pablo sa kanyang mga kapatid sa
lungsod ng Roma. Dapat yung ating mga sariling ito ay kasabay ng napako sa pagkapakot pagkamatay ni Jesus Christ sa krus upang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. So meaning to say, meron talagang spirit of sin na ginagamit si Satan. Yung spirit of sin na ito ang aalipin sa bawat isang tao para hindi siya talaga makasunod sa kalooban ng Panginoon. At para po makalaya ang bawat isa po sa atin sa tinatawag na spirit of sin, slavery, kailangan po kasabay na mapako tayo sa pagkapako ng Panginoon sa krus. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang tunay po palang makakalaya sa kapangyarihan ng kasalanan mula kay Satanas ay ang bawat isang namatay. Ang kanyang sarili kasabay ng pagkamatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Listen carefully. Kaya maraming tao nakakilala, nakaunawa, pero bakit ganun? Patuloy pa rin na namumuhay sa kasalanan. Kasi nga po, hindi pa siya namamatay. Hindi pa siya nagpapapako spiritually ang kanyang sarili. Kaya siya nananatili na inaalipin ng kasalanan. We need to die ourselves para po maranasan natin yung freedom sa pamamagitan ng gawa ng kasalanan. Kaya mga kapatid, kapag tayo po ay totoong namatay at tayo po ay nagpapako na, kasabay na sa pagpapapako ng ating Panginoon, magsisimula po ang bawat isa po sa atin, makakalaya na tayo sa lahat ng pang-aalipin ng kasalanan. Pero habang hindi pa po tayo nagpapapako, nagpapacrucify kasabay sa ating Panginoon, hindi po talaga natin mararanasan ang freedom sa ating mga buhay. Second point, count yourselves dead to sin but alive to God in Christ Jesus. Ibilang na po natin ang ating mga sarili na patay na sa kasalanan. Ngunit buhay para sa Diyos kay Kristo Jesus. I-count na po natin. Ibilang na po natin yung ating mga sariling ito na talagang patay na tayo sa kasalanan. Ngunit may panibagong buhay para sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Habang hindi po natin ibinibilang ang ating mga sarili na patay na sa kasalanan, patuloy po ang spirit of sin by the power of Satan gagalaw at kikilos sa buhay ng bawat isa. Ano po ang sabi ng Bible? Basahin po natin ang sinasabi ng Roma chapter 6 verse 11. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, dadapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yan po ang binibigyan diin
ni Apostol Pablo na kailangan talaga buong tapang na kanyang sinasabi sa mga kapatid sa Roma. Kasi po mga unang Kristiyano sa Roma, mga immoral. Bagamat nakakilala na, pero namumuhay pa rin sa kasalanan. Kaya buong tapang na pinagsabihan, pinangaralan ni Pablo, true letter, ang mga unang kapatiran sa Roma. Hindi siya natakot na magalit sa kanya, hindi siya natakot na buweltahan siya. Basta ang gusto ni Pablo, sabihin niya kung ano ang tama para sila ay matuwid at magbago. Kasi alam ni Pablo na itong mga kapatid, itong mga unang mananampalataya sa lungsod ng Roma ay patuloy pa rin na nangangalon niya sa maruming pamumuhay at kasalanan. Sa kabila na sila ay tumanggap na at nakakilala na sa Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, ulitin ko po sa inyo, kaya dapat ninyong ibilang na ang inyong sarili na patay na sa kasalanan. Dadapwat buhay naman para sa Diyos at sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Makikita po natin yung boldness, yung katapangan sa pagsasabi at pag-utuwid ni Pablo na kahit masaktan sila, kahit ma-open sila, pero ang mahalaga kay Pablo, siya ang gamitin ng Diyos para tibagin, para ituwid itong matitigas ang puso na ito na patuloy na nagiging pasaway sa harap ng Diyos. Hindi po nangingimi si Pablo na balikan siya at weltahan siya at pagkaisahan siya ng mga unang mananampalataya sa Roma. Basta ang mahalaga kay Pablo, magamit siya ng Diyos. Masabi niya yung tama at matuwid sa ikatututo at ikaliligtas ng mga unang mananampalataya. Kaya mga kapatid, kailangan nating ibilang ang ating mga sarili na patay na sa kasalanan. Ngunit buhay para sa Diyos at para kay Kristo Jesus. Third point, do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as instrument of righteousness. Anong sabi ni Pablo? Huwag niyong iaalay. Huwag niyong ihahandog ang mga parte ng inyong katawan para sa kasalanan. Sa halip maging instrumento at maging instrumento ng kasamaan, hindi po yun weakness, wickedness. Maging instrumento ng kasamaan, sa halip, ialay nyo ang inyong mga sarili para sa Diyos bilang instrumento ng katuwiran. Kapatid, lahat ng parte ng ating katawan, bilang tayo ay nakakilala na sa ating Panginoong Hesus, bilang tayo ay patay na sa ating mga dating buhay, dating sarili, bilang tayo kasabay ng ipinako ng Panginoon, ang kailangan ngayon, all our parts in our body ay maging instrumento ng Diyos para sa kanyang katuwiran. Yung dila, yung labi, paano natin to nagiging ginagamit natin para sa katuwiran ng Diyos? Ano po yung araw-araw na inilalabas natin ng mga words at napapakinggan po ng maraming tao
sa paligid natin na nakakasalumuha natin, especially po ang Diyos, na sa bawat bitaw ng ating mga words sa araw-araw, ito po'y parang batingaw na naririnig sa kalangitan na parang merong mga trompa na napakalakas na umaalingaw-ngaw sa lahat ng ating binibitawan ng mga salita mula dito sa lupa, pero napakalakas sa pandinig ng Diyos mula sa kanyang trono. Hindi po tayo makapagkakaila. Lahat ng ating binibitawang salita sa ibabaw ng lupa ay naririnig ng Diyos. Kaya napakahalaga po mga kapatid, mula sa ulo hanggang paa, all our parts in our body ay maging instrumento po ito ng Diyos sa kanyang katuwiran. Sapagkat ito po ang tunay na manifestation na tayo po'y lahat ay patay na sa dati nating mga sarili. Tayo po lahat ay kasama ng ipinako sa krus sa pagkapako ng ating Panginoon. Kapag tayo po ang lahat ng piyesa, lahat ng parts ng ating katawan ay nagiging instrumento na ng katuwiran, kapurihan at karangalan ng Diyos. Ang ating mata, paano natin ginagamit sa lahat ng ating nakikita? Ikaw ba'y namamangha, nagpapasalamat sa bawat pagkakataon na nakikita mo, na sa bawat pagkamangha ng iyong nakikita ay ibinabalik mo ang pasasalamat sa Diyos? Sa bawat maganda at pangit na nakikita natin sa kapaligiran, paano natin ginagamit ang ating mata ayon sa katuwiran ng Diyos? Ang ating tainga, paano natin ginagamit ang ating tainga according the righteousness of God, na sa lahat ng ating nadidinig na maganda at pangit sa ating kapaligiran, sa ating mga kapwa, pero paano natin ginagamit ang ating pandinig na ang Diyos pa rin ang mapaparangalan at masusunod natin sa ating mga buhay. Kapag ba nakarinig tayo ng pamumula, kapag ba nakarinig tayo ng parang pinipintasan tayo, kapag ba nakarinig tayo ng parang sinisiraan tayo, paano mo ito ididil? For the righteousness and glory of our God. Ikaw ba'y madi-discourage? Ikaw ba'y madi-disappoint? Ikaw ba'y patuloy pa rin maglilingkod, magbabalik ng parangal, magbabalik ng papuri, kahit mga pangit, pintas, pamumula, panghusga ang iyong napapakinggan? Kaya sabi po ng ating pinag-aaralan, all our parts ng ating buong katawan, gamitin nating instrumento para sa katuwiran, kapurihan, karangalan ng Diyos. Naalala ko po si Noe. Sabi ng Diyos kay Noe sa Book of Genesis, Noah, gumawa ka ng arko, 4 na palapag. 75 talampakan ng haba. 45 ang taas. 4 na palapag. Pumuli ka ng bawat babae at lalaki na mga hayop na lumilipad, gumagapang, at isama mo sa daong. Nakakamangha si Noe.
Gumawa siya, sumunod siya sa isang task ng Diyos na hindi nagtanong, bakit kailangan kong gumawa ng daong? Bakit kailangan kong gumawa ng isang malaking barko? Wala pa pong baha nun. Kasi nga po, palulubugin ng Diyos ang buong daigdig sa pamamagitan ng tubig. Lahat ng bukal, ulan, lumabas ang tubig. 25 talampakan, lumagpas ang baha sa pinakamataas na bundok during that time. Yung pinakamataas na bundok during that time, lumagpas pa ng 25 talampakan. Kaya walang nabuhay kahit mga lumilipad na hayop. Pero ito po mga kapatid, sa panahon na kumukuha siya ng mga kahoy na sipres sa bundok, nilalagari niya mano-mano, sinusukat niya, pinapako niya. Ilampung taon niyang ginawa ang barkong iyon. Kasabay ng nangangaral siya sa mga tao, nagugunawin ng Diyos ang daigdig na ito, magsipagsisi na kayo. Pero ang mga tao tinutuya siya, pinagtatawanan siya, di sa pinaniniwalaan, hinuhusgahan siya. Pero papaano ginamit ni Noah ang kanyang tainga? Kahit mahasakit, pamumula, panghusga, pagtuya, ang kanyang nararanasan, ang kanyang nakikita, ang kanyang naririnig, patuloy niyang ginamit ang kanyang tenga, ang kanyang mata, ang kanyang damdamin for the righteousness and glory and faithful obedience for the Lord. Naging tapat siya sa pagsunod. Hindi siya nagtanong, hindi siya nag-complain. Kaya nung mayari po yung barko, yung arkong napakalaki na yun, pagkatapos nun, humuli pa siya ng iba't ibang uri ng hayop na gumagapang, lumilipad, lumalakad. Pagkatapos nun, yung mga pagkain nun, kailangan niyang mag-imbak sapagkat 150 days nalulutang-lutang ang barko na yon nang pabahain ng Diyos ang buong mundo. 5 buwan. Kailangan may sapat silang pagkain. Hindi lang siya, pati yung lahat ng hayop na yun. Kaya pag alam niyo po, grabe po yung commitment, grabe po yung pagsunod, grabe po yung ginawang faithful obedience ni Noah. Hindi lang po na-highlight. Kaya ito po ngayon kahit papaano, ikinukwento ko po sa inyo, hindi madali yung ginawang pagsunod ni Noah, ni Noe. Hindi po madali yun. Napakahirap po nun. Pero hindi nagreklamo. Hindi na hopeless, hindi na discouraged. Kasabay po na pinupulahan siya, pinagtatawanan siya, kinukutya siya, hinuhusgahan siya. Pero inuna po niya, kung ano ang utos ng Diyos, yun muna ang inuna niya, hindi sa sinasabi ng tao. Kaya po nung sumakay na po si Noah, yung kanyang asawa, yung kanyang 3 anak, yung kanyang 3 manugang, 8 tao po ang naging lulan nung arkong iyon. Kasama po yung iba't ibang uri ng hayop. Nung lumabas na po ang mga tubig sa lahat ng bukan, nang nagpaulan na po ang Diyos, lumubog ang buong mundo. Doon po sa oras na yon, lumalangoy, humihingi ng saklolo ang maraming tao para makapunta doon sa arko. Pero huli na po ang lahat. Hindi na pwede magbukas ng bintana at pintuan si Noah ng barko. Dahil hindi na po yun panahon ng pagliligtas. The same thing with our generation. Ito po yung panahon na itinutuwid tayo. Tinuturuan tayo ng Panginoon sa kanyang salita. Nasasaktan tayo, na-o-open tayo, kailangan lang. Pero kapag tayo ay natuto, nabuksan, na-enlighten,
nag-humble beginning, tayo po ay makakaranas ng kagandahan loob ng Diyos. Pero darating po ang panahon, kahit po tayo maglupasay pa, magsisi pa, hindi na po iyon panahon ng pagliligtas. Panahon na po iyon ng paghukom at judgment ng Diyos. May panahon ng paghatol, may panahon ng pagpapatawad. May panahon ng kamatayan, may panahon ng pagsilang. May panahon ng pagkakalat at may panahon ng paglilinis. Ito pong ating panahon ay panahon ng pagtutuwid, pagtuturo at pagmamahal ng Diyos. Samantalahin natin mga kapatid. Huwag po nating mamimisinterpret ang mga salita ng Diyos na minsan na-o-open tayo, minsan nasasaktan tayo kasi kailangan nating masaktan para po tayo matuwid. Kailangan nating ma-open para malaman po natin ang tama ayon sa kalooban ng Diyos. At doon sa masakit at pagkaka-open natin, kailangan po nating sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, uulitin ko po, kailangan po nating ialay, gamitin ang lahat ng parte ng ating katawan. Habang kapatid malakas ka pa, habang kapatid na kaya mo pang gamitin ang lahat ng parte ng katawan mo, gamitin mo yan for the righteousness and glory of our God. Napakasarap na lahat ng parts ng ating katawan ay nai-enjoy natin. Minsan, mahirap lang, nagsasacrifice tayo. Pero ang masarap yung doon sa loob. Kahit napapagod ka, kahit nanghihinawa ka na, kahit minsan nanlulupaypay ka na, pero yung galak sa loob natin, yung po ang masarap. Ano po ang sabi ng Bible? Romans chapter 6 verse 11 to 14. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng mahasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Verse 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Praise God. Napakatindi po ang pangangaral, ang pagtuturo ni Pablo. Tuwiran po niya direct to the point na tinutuwid, pinangangaralan ng kanyang mga kapatid sa lungsod ng Roma. Huwag niyo nang ipapailalim sa kasalanan ang lahat ng parte ng inyong katawan. Sa halip, gamitin niyo ang lahat ng parte ng inyong katawan para sa katuwiran at pagsunod sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. My beloved brethren, napakasarap po. Habang nabubuhay tayo sa ibabaw ng mundo, alam natin, lahat ng parts ng ating buhay, katawan, ay ginagamit natin para sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Anumang meron tayo na ipinagkatiwala ng Panginoon, lahat ito'y nagagamit natin para sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ito ang pinakamasarap na bahagi ng ating buhay na iiwan po nating legacy. Na nabuhay po tayo sa ibabaw ng mundo. Na lahat ng ating pinagkatiwala ay nagamit po natin ng tama. Dahil tayo po ay naging mabuting katiwala. Punta po tayo sa application. Sa isa pa rin pong verse pala. Roma chapter 6 verse 22 to 23. Last verse. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan,
at naging alipin ng Diyos, ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ang ibubungan nito'y buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kapag ang isang tao ay namumuhay sa kasalanan, ang kabayaran po nun ay kamatayan, spiritual. Pag sinabing spiritual death, wala kang access sa Diyos. Wala kang koneksyon sa Diyos dahil ikaw ay patay sa kasalanan sapagkat ikaw ay nabubuhay sa kasalanan. Patay ka sa espiritu dahil namumuhay ka sa kasalanan. Dahil ang bunga ng kasalanan ay kamatayan, espiritual, hindi mararanasan ng isang tao ang tinatawag na pagsama, paggabay, at pangunguna ng Diyos. Kaya magiging miserable ang kanyang buhay habang siya namumuhay sa kasalanan. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang extension po ng buhay na walang hanggan sa bawat isang tapat na namumuhay sa Panginoon ay yung buhay natin sa ibabaw ng lupa. Kapag dito sa ibabaw ng lupa, hindi natin tunay na na-experience at nararanasan ang isang buhay na ganap at kasiyasiya na ipinangako ng Panginoon sa John chapter 10 verse 10. Dahil sa kasalanan, mas hindi mararanasan ng isang tao ang isang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Pero dito sa mundo, nararanasan natin ang isang buhay na masaya kahit wala kang pera, kahit pinagtatawanan ka, kahit kinukutya ka, kahit salat ka sa maraming bagay na ipinagmamalaki ng mundo, pero meron kang kayamanan na hindi na nila nakikita. Ang kayamanan mo ay ang iyong pananampalataya at pananalig at pagsunod sa Panginoon. Iyon ang tunay na kagalakan. Maraming tao, salat sa maraming bagay, pero mayaman sa mga espiritual na bagay. Kaya sabi ni Pablo, ako'y itinuring na walang-wala, pero nagpapayaman sa marami. Oo, walang-wala si Pablo sa mga bagay na material at literal. Pero saganang-sagana siya sa kayamanang espiritual na patuloy niyang ibinibigay, patuloy niyang ipinapahayag sa napakaraming tao sa lahat ng lungsod. Yun po ang pinakamasarap, mga kapatid, na meron tayong tunay na kayamanan na hindi po pwedeng nakawin ng sino paman. At yung tunay pong kayamanang iyon, yun po yung ating patuloy na inihahayag, ipinapahayag upang maraming salat at mahirap sa espiritual na kayamanan ay dumaloy ang kayamanan sa kanila sa pamamagitan ng kabutihan, kapangyarihan ng ating Panginoon. Napakasarap po na may mga tao na nababago ang buhay. May mga tao na nagpapasalamat sa Diyos. May mga tao na naranasan ang biyaya at kabutihan ng Diyos dahil sa buhay mo. Ginamit ka ng Panginoon. Yun ang tunay na kayamanan na hindi mananakaw ng sino paman. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-iipon ng kayamanan.
sa langit. Sapagkat may naninirang tanga at kalawang. Ang ipunin niyo ay ang tunay na kayamanan sa langit na hindi po pwedeng manakaw ng kahit sino pa man. Ano po yung kayamanang iyon? Lahat ng ginagawa ng ating buhay, lahat ng ginagawa ng parte ng ating katawan na nakapagbibigay ng karangalan, kapurihan sa ating Diyos, lahat po yan ang tunay na kayamanan. Nakadeposit sa kalangit. Lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, nakadeposit sa langit. Kapag dumating na ang huling panahon, sasabihin ng Lord, "Well done, my good and faithful servant." Halika kayo. Pumasok kayo sa aking kaharian. Bakit po? Kasi patuloy po tayong namuhay na naging tapat. Anuman yung ating nakikita, anuman yung ating naririnig, anuman yung ating nararamdaman, anuman yung ating laman ng isipan, patuloy po nating ginamit ang lahat ng parts ng ating katawan for the righteousness and glory of our God with faithfulness. Kaya mga kapatid, yan po ang kailangan nating hakbangan lahat. As a believers, as a children of God. Application. Ano po yung dapat po nating i-apply sa ating mga buhay sa mensaheng ito? Unang-una, let's not go back to our old selves. Wag na po nating babalikan yung ating mga lumang sarili. Kasi pag binalikan po natin yung ating mga lumang sarili, lumang tayo, magiging miserable ang buhay natin. Magiging malungkot ang buhay natin. Titiyakin ko po yan sa inyo. Kailangan po talaga ilibing na natin, ipako na natin yung ating mga lumang sarili. Ikalawa, let's not relive ourselves in the old life. Huwag na nating balikan yung ating mga lumang buhay. 180-degree about face mula sa ating lumang buhay. Huwag sosobra hanggang 180 degrees. Pero kapag dinagdagan mo yan ng mga 190 o 200 degrees, masisilip mo pa yung dati mong buhay at baka maakit ka at matukso ka hanggang pumihit ka uli ng 360 degree, babalikan mo yan. Kapag pumihit ka ng 180 degree about face, sabi ng Panginoon, looking unto Jesus, the author and finishers of our faith. Sa ating paglingon sa dati nating mga buhay, i-focus na natin ang ating tuon, isip at puso, paningin sa ating Panginoon. Huwag na tayong bibitiw sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. And last application, let's not use the part of our body for sin. Instead, let's use it for good for God. Huwag nating gagamitin ang lahat ng part ng ating katawan para sa kasamaan, sa kasalanan. Sa halip, gamitin natin lahat ng parte ng ating katawan sa kabutihan at para sa Diyos. Yan ang tunay na nakakilala, tumanggap, nanalig, na born again sa ating Panginoon.